Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang usap-usapan. Ito pa rin po ang inyong makakasama, Bea Gaza de Guzman. Live nyo na pong napapakinggan ang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service sa audio streaming. I-download nyo lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para po sa mga Android users at sa App Store para naman po sa mga Apple phone users. Siyempre po ay live nyo rin po tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa YouTube channel. Sa araw na ito, sa episode ngayong araw ng usap-usapan ay meron po tayong mga makakapanayam. Sari-sari po ang ating usapan. Sa unang bahagi po ay makakasama po natin si Dr. Paul Leonard at Chong Hilario, isa pong satellite engineer mula sa Philippine Space Agency o PhilSA para pag-usapan po ang kakaganap lang na PhilSA Space Week 2025. At syempre, aalamin na rin po natin sa kanyang iba't iba pong mga mahalagang issue na meron pong kaugnayan sa ating pong mga kinakaharap ngayon, lalo na po sa disaster preparedness at ito po mga rocket debris safety na tinatawag. Sa ikalawang bahagi naman po makakasama natin si Engineer Leopoldo Parumog, Acting General Manager po ng Laguna Lake Development Authority o LLDA para naman po pag-usapan itong pahayag ng isang mambabatas na malapit na raw pong maging largest septic tank itong Laguna Lake. At sa panghuling bahagi naman po, makakasama natin ang project lead at co-founder po ng Saan Dugo PH, si Sir Erickson Perlas. Mamaya po yan, pag-uusapan natin kung paano po minamatch ang mga donor at saka patients na naghahanap po ng dugo, nangangailangan ng dugo at willing naman po mag-donate, no? Parang mas pina-high-tech po, no, na yung Red Cross. Kaya naman hindi na po natin patatagalin. Yun nga, nabanggit natin, ipinagdiriwang po ngayong Agosto ang ika-5 taong anibersaryo ng paglagda sa Philippine Space Act at ng pagkakatatag po ng Philippine Space Policy at ng Philippine Space Agency o PhilSA. Kaya naman kukumustahin po natin ang kanilang pagdiriwang at syempre aalamin na rin natin ang aplikasyon ng kanilang space science at technology advancement para sa pagtugon po sa mga kinakaharap ngayon na challenges o hamon ng ating bansa. No? Kaya naman, live po nating kasama via Zoom si Dr. Paul Leonard at Chong Hilario, isang satellite engineer ng Philippine Space Agency o PhilSA. Magandang araw po, Dr. Hilario, at welcome po sa Usap-Usapan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Hello, good morning, Bea, at sa inyo mga tagapakinig. No? Maraming salamat sa sa amin dito sa programa nyo. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa amin, no? Dr. Hilario, siguro rest day or family day nyo supposed to be today pero kami po ay inyong pinagbigyan. Kasi makikibalita po kami dahil na-monitor po namin ang dami pong activities ng Philippine Space Agency o PhilSA. Kaya naman po, sir, kumusta po yung naging celebration po ninyo ng PhilSA Space Week 2025? Bali yung Philippine Space Week po natin, no? Very successful po yung event
events natin. Marami tayong mga ginanap na events. Una-una yung exhibit namin sa Gateway 2 sa Cubao, no? So libo-libo pong libo-libong participants yung dumating. Halos, kung tama pagkakatanda ko sa mga numero, halos doble po nung nakaraang taon, no? So Wow. very positive na na improvement po 'iyon. Kasama po doon yung yung kaming mga Mula engineers, no, nagkaroon kami ng talk doon kung ano experience namin nung bumubuo ng mga satellites natin nung last day Mm. nung event. Kasama rin po dito yung mga paparangal natin sa ating mga scholars, yung mga as a scholars, pati po yung mga awarding po natin for our poetry writing, yung mga mga young artists po natin, pinarangalan po din po natin on that day. Pati po yung sa pong highlight doon yung pag-turnover po nung mirror sites natin for ng COFIL, no? Okay. So marami po pala activities, may mga writers po at ulitin lang natin, turnover po ng alin ito, Dr. Hilario? Opo, over po natin yung mirror sites ng COFIL. So bali po ito yung mga sites na pwede nating gamitin para makapag-download tayo ng space data ng mabilis. Mula po sa mga satellites din ng European Union. Ayun. So pwede palang ma-access. Accessible po ito sa mga kagaya namin, mga for the public din po? Pwede po itong i-access ng public. Meron pa tayong dashboard para Mm. may space ito dashboard, pwede yung i-access yung mga na-prepare na po ng mga data ng PhilSA doon. Mm. Uh, for everything else po, pwede po makapag-ugnayan sa aming Space Data Mobilization and Utilization Division. Ayun, ayun. Um, Dr. Hilario, ito naman po, ano-ano po ba yung mga space technologies na ipinapakilala at mga space knowledge applications na pinalalaganap po ng PhilSA ngayon? Opo, so una natin yung yung exhibit namin, sorry. Dito natin dun sa yung Space Week is yung satellites natin, no? So mula sa pinakamaliit yung kasya sa palad mo hanggang sa pinakamalaki, yung 150 kilogram natin ng mga satellites. So kasama po yan yung mga engineers, kasama din po yung mga showcase natin, yung mga partner agencies natin, yung mga gumagamit ng space data, pati po yung mga applications, no? Yung paano pinoproseso, paano po hinahanda yung data natin sa isang anyo na pwede nang gamitin natin mga frontliners. So, yun po, kasama rin po i-promote natin yung mga interest groups, yung mga courses ng mga academic units para po sa space science. Ayun. Napakahalaga po kasi nito, no? Para lang po mailapit natin sa ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon dito sa Usap-Usapan yung kahalagahan po ng Philippine Space Agency kasi 'di ba po, sir, ito nga pong usap-usapan natin yung pagbaha, tsaka yung flood control natin na talagang mainit ngayon o controversial, no? So, ano po ba yung role o papel ng Philippine Space Agency sa disaster preparedness? Sa gitna po ng mga issue ng flooding dito sa bansa, meron po ba tayong pamamaraan para makatulong sa pag-predict ng mga gaano kalakas ang ulan sa tulong ng satellite or paano po ba ito? Ano po yung role ng PhilSA sa ating disaster preparedness, Dr. Hilario? Okay po. In terms of disaster preparedness, ang pinakamalaking role po ng PhilSA is sa pagbigay ng datos, no? So, on any action po ng government, napaka-importante po na accurate and timely yung ating mga information. At doon po tumutulong ang PhilSA. Yung mga satellites po natin, yung space, nag-function sila as eyes in the sky. Ibig sabihin po, hindi sila na-aapektuhan ng baha, kung mga sirang kalye, no, pag may sakuna. Usually ito po yung mga pipigil sa atin para makakolekta ng tamang information. Pero kung galing po sa kalawakan, dahil po malayo sila sa mga ito, makakakuha po tayo ng data. At so ang role po ni PhilSA, inaayos yung data na ito, ginagawa sa isang anyo na pwede na pong gamitin ng ating mga frontliners at pinalalagaan natin sa mga partner agencies natin, no? Sa katunayan po, yung PhilSA ay observer po sa NDRMMC.
So, National Disaster Reduction and Management Council natin. Ayun. Ano Mhm. po? Yes po, go ahead. Apo, yan po. So, and kasama po ito, no? Kasama po ito natawag natin na space value chain. So, ito po yung strategy ng PhilSA para makapag-generate ng patawag na socio-economic value mula sa mga bagay sa kalawakan. Okay. So, partnership with NDRRMC, ano? Dr. Hilario, ito naman po kasi, di ba po, nung, if I'm not mistaken, August 26, which is a Tuesday, nitong nakaraang linggo lamang, na-report na naman po itong rocket debris na possible pong nagland sa ating maritime territory. So, ito po mga rocket launches na minomonitor po natin. Ang iba po dito talagang possible na tumama sa ating mga teritoryo dito sa Pilipinas. Sa tulong po ng space tech advancements, paano po natin nasisiguro ang kaligtasan natin mula sa mga rocket debris na ito, sir? Apo, no? So, ang PhilSA po ay at kasama ng mga ibang ahensya, yung mga frontliners natin, meron po tayong tawag na technical working group, no? So, papalitan po tayo ng impormasyon at yung may mga ahensya na may mandato na maging frontline at kumilos para sa ating mga kababayan, sila po yung tumatanggap ng mga impormasyon na to at kumikilos po sila ayon sa kanilang mandato. So, bali, ang PhilSA po, ang ginagawa po natin, hinahanda natin yung data, so voluntary advisory, na pinamimigay po natin sa ating mga partner agencies. At para po makakilos na sila as early as possible. So, Ayun. doon po natin sigurado na timely information at protektado po yung ating mga kababayan. Mhm. Mhm. Pero sir, ito naman po ba ay tumatama sa kalupaan o talagang sa mga ano lang, karagatan lamang? Opo, yung design po ng mga debris na ito ay talaga pong babagsak sa sa katubigan. Kasi po doon halos walang tao, no, sa mga katubigan. So kaya po doon talaga yung target na bumagsak ito at kina-calculate po ito. Kasama na po diyan yung mga posibleng mangyari habang bumabagsak yung mga debris, pati may mga errors sa mathematical models natin, ina-account for na po doon. Kaya po, kung nakita niyo po yung advisory ng PhilSA sa mga website niya, hindi po ito mga points, no, kundi isang area, malawak na area para po kasama na po doon yung mga errors na pwedeng mangyari along the way. Dr. Hilario, may policies po ba tayo na isinusulong lalo na po partikular ang PhilSA hinggil po dito sa mga rocket launches para po sa protection, lalo na po yung mga bansang kalapit natin na nagpapalipad nga nito, meron po bang mga policies to protect countries like us na yun nga binabagsakan nitong mga debris, sir? So, susulong po natin yung ma-ratify na ng bansa natin yung liability convention. So ito po ay isang tratato mula ng mga bansa nagpapalipad ng mga bagay-bagay sa space at tatalaga ng mga pananagutan ng mga bansang lalagay ng mga assets sa space, no. So gusto po natin na mapirmahan na po ito at maging at ma-adapt na ng bansa natin para po protektado tayo at matakda rin kung ano yung mga pananagutan natin. Kasi tayo rin naman nagpapalipad ng mga bagay sa space. Ayun. So, kasi tayo rin naman, no? So, parang mutual na agreement po ito. Kagaya Yes ng po. sabi ni Dr. Hilario, it's a treaty. Dr. Hilario, ito po, bago po ang inyong final message, kasi meron po siguro nakakapanood sa atin at syempre doon sa libu-libong dumalo dun sa inyong Philippine Science Week ay may mga kabataan po na talagang innovators din. Meron po ba kayong mga mensahe dito sa ating mga aspiring innovators sa kagaya po ninyo na nag-e-excel sa yung science and technology, sir? Opo, no, kung iisipin po natin nung bata po ako, hindi sa pangarap hindi natin naisip na magkakaroon tayo ng space agency. Pero ngayon po, gumagawa tayo ng mga satellites natin. Hindi magtatagal, magkakaroon tayo ng launch capability, magkakaroon tayo ng Filipino astronaut. So
gumaganda po yung yung pananaw natin, yung nagiging hinaharap natin may kinalaman sa space and sa STEM po, no? Sa STEM in general, yung science and technology and mathematics in general. Gumaganda ho yung mga yung future natin. So ang advice ko po, mangarap lang po, no? So nagsimula naman tayo sa pangarap lang, no? So mangarap po tayo ng matayog, no? Huwag natin bigyan ng limits, tayogan natin yung pangarap natin. Tapos magpursige po tayo, lalo sa mga estudyante, sa pag-aaral. And then, kami naman po, sa abot na aming makakaya, tutulungan namin natin sila para maabot natin yung mga pangarap natin ito. Ayun, napakagandang advice po sa ating mga young innovators at tayo may interest sa STEM, science, technology, engineering, mathematics na mag-aral at tayugan ng pangarap. Ano? Okay, final message nyo na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Usap-Usapan, Radyo Pilipinas World Service, sir. Opo, una po sa in behalf of PhilSA, maraming salamat sa suporta niyo sa Philippine Space Week. Very successful po yung maraming salamat po sa suporta na natatanggap namin mula sa mga enthusiasts, sa mga sa general public po, sa mga programa ng PhilSA. So maraming salamat po. At sa amin po, yung inyong space agency, gagawin namin lahat ng mga kaya para po matugunan yung mga pangangailangan natin na may kinalaman sa space. Ayun, maraming salamat po Dr. Hilario sa inyo pong oras. Sa uulitin po at mabuhay po kayo. Mabuhay din po. Ayun. Yan, maraming salamat po si Dr. Paul Leonard Atchong Hilario, isa pong satellite engineer mula sa Philippine Space Agency o PhilSA. Magbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan para po sa ikalawang guest natin sa pagbabalik po iyan, makalipas ang ilang paalala. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ako, Bea Gaza de Guzman, para sa palatuntunan ngayong araw. Sa ikalawang bahagi po ng ating episode ay gaya na nabanggit kanina, pag-uusapan naman po natin ang Laguna Lake. Kaya naman po live nating makakausap via phone patch si Engineer Leopoldo Parumog, Acting General Manager po ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, para naman po alamin sa kanya kung kumusta na po ang Laguna Lake. Magandang araw po sa inyo, Engineer Parumog, si Bea
kay Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yan, maraming salamat po sa napakamabuhay na pagbati, no? Yes, engineer, nabalitaan nga po namin kasi itong sinabi ni Biñan City Representative Walfredo Arman Di Maguila Jr. Ang sabi po niya ay on the verge of becoming Philippines' largest septic tank na raw po ang Laguna Lake. Ano po ang reaksyon ninyo dito, engineer? Tama naman. Tama si Congressman Di Maguila. Talagang yan kasi ang pinakamalaking lawa dito sa Pilipinas. Tama po siya ro sa sinabi niya na yun. Ayun, so ano po ba yung kasalukuyan nating ginagawa para, or una muna, ano po kaya yung dahilan? Bakit po nagiging septic tank na raw po yung Laguna Lake, sir? Kasi naman po, hindi ba yung Laguna, Rizal, Metro Manila, hanggang Cavite at Batangas, dyan pumuho yung lahat mong katubigan nila. Yan talaga tumupunta. Kaya septic tank siya. At 70% ng household, lalo na yung nakatira dyan along the shoreline of Laguna de Bay, ay yan ang nagpo-produce ng mga septic tank. Diyan po tumatakbo sa Laguna de Bay. Kaya kung hindi natin mapapakalagaan yung water quality, ay talagang malalason at malalaso ng katubigan. Isa po sa napag-alaman namin, engineer, ay kumbaga flood reservoir din po ang gamit ng Laguna Lake. So may kinalaman po kaya itong usap-usapan na malawakang pagbaha dito po sa ating bansa, ang pagiging septic tank nitong Laguna Lake? Hindi po totoo yun. Ang concern kasi ni Congressman Di Maguila, yung sa lugar niya, sa Laguna, talagang nai-stack ang tubig doon pagka may flashlight, baha, yung mga typhoon, o yung low pressure, mga ganyan, talagang nag-i-stay doon more than 2 weeks at na ano naman natin yan, na monitor natin. Okay. At may solusyon naman yan. Ayun, speaking of solutions, sir, ano po yung mga ginagawa natin para mapangalagaan po itong Laguna Lake at saka ito pong pagbaha na nangyayari? Paano po natin to nire-resolve? Unahin yung ang pagkakaalam ko, 2 barangay dyan sa Binyan, yung sakop ni Congressman, ang medyo malala. Ngayon, may interim solution dyan. Katulad ng ginagawa dito sa Marikina River, yung ginagawa ng public works yun, naglagay sila ng retaining wall magkabila. Kaya yung dating nililikas doon sa tabi ng Marikina River, hindi na po ngayon kasi ang ganda ng ginawang retaining wall doon ng public works. So, ang interim solution para doon sa 2 barangay sinasabi ko sa Binyan, kung may pondo naman yung congressman, halimbawa 150 million, for an interim solution, gawa din tayo ng retaining wall doon sa lugar, matutulungan naman tuturuan natin kung paano ilalagay yung sinasabi kong retaining wall. Okay. Ayun, so makakatulong. So, mababawasan po yung baka malunasan na yung pagbabaha doon sa lugar na yun sa 2 barangay. Okay. So yun, retaining walls makakatulong dito sa ano. Oo, kasi tataas yung lugar ng 2 barangay, yung kukunin lupa doon sa loob ng Ilawa, tatambak doon sa retaining wall, tinasan yung retaining wall, tataas yung lugar ng 2 barangay. So kung magkakatubig man, tatapon na siya sa mabilis na tatapon doon sa Laguna de Bay yung tubig niya, yung pagbaha. Okay. Ayun. Engineer, eto naman po, paano po natin matutulungan po yung mga programa at proyekto ng Laguna Lake Development Authority para po pag-ingatan o proteksyonan ang ating Laguna Lake at nang maiwasan po na maging septic tank siya? Ang LLDA kasi kami po yung regulatory body. Okay. For the monitoring of the quality of water within our area of jurisdiction. Okay. So kami po yung nagbibigay ng mga clearance sa permit doon sa mga wastewater na ng halos mahigit 7,000 establishmentong industriya na nagpo-produce ng wastewater. Yun po ang aming binabantayan. Kaya ito po kaya sabi ko, welcome to my new world because
isang hamon po sa akin yun para mapanatili na naman natin na may quality pa yung tubig dyan. Ayun. Yun naman po ang ating gusto para ma-push natin. Alam niyo po ba, Ma'am Bea? Yes, go ahead, sir. Halos may 13,000 mangingisda ang nabubuhay dito. Oo, tapos, alam niyo po ba na major source of water ng Maynila at Manila water ay dyan ang gagaling sa Laguna de Bay. Ayun. So marami palang gamit ito. 13,000 fisherman ang nakikinabang po. At ang matindi po niyan, Ma'am, tayo yung kumakain ng isda, baka dyan pa nang gagaling. Ayun na nga po. So kailangan pong proteksyonan para mapanatili ang kalinisan. Isang hamon po sa akin yan, na hanggang dito man lang ako, ay makatulong naman ako at ang ating sambayanan para mabawasan naman yung, alam nyo kasi, kayo ba, tiga Laguna ba kayo? Tiga saan po ba kayo? Taga Batanes po ako, sir, originally, pero dito ako sa Maynila. Kaya ako nasasabi yan, 70% ng household ang nagkukontribute kasi may nag-interview na rin sa akin na karamihan dyan yung along the shoreline walang septic tank yung kanilang mga CR. Yung tumatapon yung katas nila, dumi nila sa Laguna de Bay. Kaya kung nananawagan naman kami at sa mga LGUs na sumasakop sa Laguna de Bay, ma-monitor man lang naman yung kanilang mga barangay, ma-monitor yung mga naninirahan doon na kung walang septic tank man lang, ay malagyan ng septic tank yung mga kabahayan. Ayun, isa pa pala yun. Malaking contribution yan sa ating lawa. Okay. Ayan, so maganda po yung mga suggestions sa atin ni Engineer Parumog, no? Lalo na po yung septic tank sa mga kabahayan para hindi naman po mapunta sa Laguna Lake. Diretsong mag-discharge yan, ma'am. Ako, lason yun, dumi yan eh. Yun na nga po. Ayun, nako, final message na lang po, Engineer Parumog, sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service, sir. Yes, ano po yun? Yes, ang inyo pong mensahe sa ating mga tagapakinig. Kami po talagang nananawagan sa lahat ng halos, lalo na yung mga naninirahan sa tabi ng Laguna de Bay. Malaking contribution po yung maitutulong sa amin kung tayo nagsisikap na huwag magtapon ng basura, yung mga dumi natin huwag diretsong tatakbo sa Laguna de Bay, kung mapanatili naman natin na magkaroon ng water quality pa. Kaya pa po Ang ayoko po naririnig ko sa iba, wala nang lunas. Ayoko po yun, hindi po pwede sa amin yun. Wala nang lunas, talagang yan degraded na, toxic na, hindi po tayo papayag ng ganon. Tama naman. At marami pong marami naman sa ating nag-cortical na nag-aalok ng walang gastos ang gobyerno para sa dredging. 3 kumpanya na po yun, kasama na yung San Miguel Beer, San Miguel Corporation. Okay. Dating Executive Secretary Ruben Torres, mga nagko-cortical sa atin, saka ang MMDA. Mga pagtutulong-tulungan pong ma-dredge, lalaki ang capacity ng atin at lilinis ang tubig ng Laguna de Bay. Kaya wag po tayong papayag na wala ng kalutasan ang pagkalaso ng Laguna de Bay. At yung pagbaha-baha, may solusyon po yan. Ayun. Ayan ang gusto nating marinig, ano? So yan naway suportahan niyo po ang panawagan sa atin ni Engineer Parumog. Lalo na po sa mga mamamayan, iwasan ang pagtatapon ng basura at syempre ito po pagtulong-tulong ng ating mga ahensya ng gobyerno para po doon sa mga solusyon na ipinresinta. Ayan. Maraming salamat po, Engineer Parumog, at sa uulitin po, mabuhay po kayo. Walang anuman. Thank you very much. Okay, yan po si Engineer Leopoldo Parumog, ang Acting General Manager po ng Laguna Lake Development Authority o LLDA. Napag-usapan po natin itong sabi nilang malapit na maging septic tank itong Laguna Lake. At narinig po ninyo ang kanyang mga rekomendasyon o maaaring solusyon dito sa ating suliraning ito. Okay, magbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan. Makalipas lang po ang paalala para naman po bigyan daan ang ating panauhin ang
ating pag-uusapan naman po ay ang Saan Dugo PH Project. Sa pagbabalik po yan ng usap-usapan. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Live nyo pa rin po tayong napapakinggan at napapanood dito po sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre po, kung meron na po kayong Evox PBS Receiver app, napapakinggan nyo na rin po kami sa tinatawag nating online radio via audio streaming. Para po sa mga hindi pa nakakapag-download ng kanilang Evox Receiver app, ay syempre pwede nyo po yung makuha sa Google Play Store at para naman po sa mga iPhone users ay sa Apple Store. Narito na po tayo sa ating ikalawa at huling bahagi dito sa palatuntunan at sino po dito ang naka-experience na pong mag-donate ng dugo?
O kaya, ayan, nagtataas ng kamay dito ang ating co-producer, si Jerome Toledo. Sino naman po yung nagkasakit na ang family member o siguro kayo mismo ang nangailangan na masalina ng dugo? Yan, ito po ay bagay sa inyo dahil ang ating po pag-uusapan ay meron pong project na ang kanila pong layunin o goal ay i-match ang donor at saka patient na naghahanap ng dugo at willing mag-donate ng dugo. Ayan, so napaka-interesting po nito at napakagandang project at isa rin pong solution sa ating mga problema, no? At magpapadali ng ating buhay. Kasama po natin live via Zoom si Sir Erickson Perlas, ang project lead at co-founder po ng Saan Dugo PH. At syempre po si Ma'am Marico Chan Pinco, ang creative lead naman po ng Saan Dugo PH. Welcome po sa Usap-Usapan. Magandang araw po, Sir Erickson and Ma'am Marico. Magandang araw po. Ayun. Ayan. Maraming salamat po, Sir and Ma'am. At nag-join po kayo sa atin dito po sa Usap-Usapan kahit po Saturday, baka it's a family day or rest day po para sa inyo pero pinaunlakan nyo pa rin po kami. Ayan, ang dami pong gustong malaman kung ano po itong project ninyo dahil ayun nga, ito nga dito sa likod ng camera natin sa Master Control, na-experience na raw mag-donate ng dugo. So, ano po ba itong Saan Dugo PH na inyo pong innovation or project, sir? Ang Saan Dugo PH po is actually parang community platform ito where we bring together po yung mga donors natin tsaka yung mga blood service facilities. Ang layon po talaga namin, katulad ng inyong nabanggit kanina, is mabigyan ng tulong yung mga naghahanap ng dugo. So, pero hindi natin siya direktang ikinokonekta doon sa mga donors. Sila po ay idinadirect natin sa mga licensed na mga blood service facilities po or hospitals. Kasi normally, di ba, pag nangailangan po tayo ng dugo, ito po ay nalalaman natin sa ospital. So, ang totoong layon po namin ay dapat yung ospital, hindi ka nauutusan na maghanap ka ng donor. So, ganoon po namin siya na-envision. So, dapat kapag kailangan ng ospital ng dugo, meron silang visibility kung nasaan ang dugo para sila na mismo ang magko-coordinate nito para matanggal na yung burden sa pasyente mismo. So, behind this po is yung community ng donors. To make this possible, kailangan pong marami tayong community ng donors para matulungan natin at ma-empower ang hospitals. Yes, kasi minsan po pag lumalapit tayo sa hospital, talagang hine-heads up na tayo na, uy, kung kailangan nyo ng ganitong bags ng dugo, kailangan din pong ibalik nyo yun para po yung susunod namang patient na mangailangan, meron din silang maibigay, Yes po. So, medyo nababanggit nyo na rin to at pinahahapiwan, pero ano po yung nag-inspire sa inyo, Sir Erickson, and your team, sina Ma'am Marico Chan Pinco, Luis Kale Palomo, at John Abrico na gawin ito, Sir? Saan Dugo? Katulad po ng inyong nabanggit, itong problema nito, sa totoo lang, hindi ito bago. Pero we got so used to this na parang okay lang pag sinabihan akong maghanap ng dugo, I'll find dugo. Pero over the past 2 weeks before namin naisip ito, ganun eksakto ang lumalabas sa Facebook page namin, mga text messages, paulit-ulit po. So, kaya napaisip kami, bakit ba naghahanap ng dugo palagi? Kasi imagine mo, pasyente, nandun ka na, inaalala mo na yung pasyente mo, yung pera mo, maybe yung pambayad sa ospital. So, hanapin mo pa kung nasa ng donor. So, parang hindi po siya dapat na ganoon. So, kaya yun po yung naging inspirasyon namin, paano namin matulungan ng mga pasyente. Lalo na yung mga vulnerable po nating mga kababayan, kasi iisipin mo na kung saan ka kukuha ng pera, pambayad sa ospital, pati ba naman ang paghahanap ng dugo. So yun po talagang inspiration namin. Medyo stressful yun at dahil sa project ninyo, at least maiibsa naman po ang iisipin ng ating mga patients at ng kanilang pamilya na nangangalaga doon sa kanilang may sakit na kaanak na yun, iisipin pa talaga kung saan to hahanapin.
nabanggit nyo kanina, sir, na kailangan i-route siya or idaan sa isang licensed professional at saka sa isang institusyon na mapagkakatiwalaan. Pero, di ba po, meron kayong website, no? Yan, pinakikita po sa ating live streaming, yung kanilang website. Nagagamit naman po ba ito ng publiko, ng kagaya ko po, or talagang professional lang ang pwedeng maka-access, sir? Hindi po. Lahat po ay pwedeng mag-access at mag-join sa community. Gaya po nang nabanggit ko nung una, ito po ay isang community platform. Imagine niyo po parang Facebook ito where anyone can join. Pero this is built specifically to help our patients in need. Yes. So majority po ng ating mga member po dito ng community ay blood donors or kahit po yung mga supporters ng ating cause. Kasi meron po tayong mga ibang mga senior citizens na naniniwala sa ating gustong gawin ng ating advokasya, no? Hindi po sila makapag-donate, but they can register and be part of the community. Yun po ang ating gustong gawin dito po. So pwede po siya kahit hindi po kayo lisensyadong doktor or medical professional. Anyone can join. Ayun. So, i-access lang po nila yung website. Ano po pangalan ng website ng Saan Dugo PH, Sir Erickson? Ang aming pong website is saandugo.com. So yun po, sa ngayon po, yun ang platform namin ay naka-open for mga blood donors and potential members ng community po. Ganun po siya. Hi, good morning. Okay, yes, So, sa Go platform, nilaunch na po namin ito a few months ago, pero beta version pa lang ito. At may mga upcoming features din kami, like critical blood level alert, para sa mga donors naman, blood request page, blood donation drive alerts, tsaka for the hospitals, kasi dalawang sides yan donors tsaka hospitals Yes. At the same time yung patients. Sa hospitals naman is the visibility ng blood request, kasi yun yung saan pupunta yung mga pasyente kapag kailangan ng sa hospital. Pero sa hospital, kailangan nila malaman kung ano yung mga pangangailangan ng mga ibang mga pasyente rin. So, visibility ng blood request at saka blood inventory management. Ayun. Sabi niyo po, beta version. So, ibig sabihin itong website na ito ay parang pinag-aaralan pa at posible pa pong may mga development. So, Ma'am Marico, ano pa po yung ini-expect natin na magiging features na makakadagdag dito sa website? Meron pa po bang inaasahan na pagbabago? Yes po, ma'am. So currently we're expanding our network. So we want to onboard more hospitals to join the platform para mas marami tayong maitulungan ng mga pasyente na nangangailangan. Maliban sa mga na-mention ko na kanina, meron pa naman kaming ibang mga tinitignan tulad ng smart matching, and para hindi na kailangang mas madali na, mas streamline at centralized na ang proseso ng paghanap ng dugo. Ayun, oo, kasi yan yung gusto natin, ano? Sabi niyo po, mas maraming hospital, so ibig sabihin, meron na pong mga naunang, kumbaga, batch, masasabi ba natin, mga first batch na nag-join dito sa, nakita ko para may community blood drive po kayo, mga ilang drive na po ba ang nagawa natin, at ito, na-try na po ba ito nagawin, and ano po yung feedback po dito po sa Saan Dugo PH, ma'am? Okay, ang totoo po niyan, while yung idea is a 6-month or 8-month journey, nagsimula po namin i-launch yung platform nung June laang, ano? Oh. And simula nung June, nagkaroon po kami ng isang community blood drive. Nagkaroon na po ng mga over 150 to 200 registered donors dun sa platform namin last I checked. And ang mas importante po dito, timing po yung ating pag-launch, kasi nagkaroon po kami ng isang pasyente na nangailangan ng dugo at through the platform, na-connecta po namin siya sa aming partner hospital at na-serve ang kanyang pangailangan. Ito po talaga yung pinaka-essential. So, ibig sabihin, in the parang short span of time, parang less than 2 months, nang isa lang tayong blood donation drive, nagkaroon na tayo ng pasyente, no, na natulungan. Kung iisipin mo, sa araw-araw, ito ang realidad ng maraming Pilipino. Ano. So, kaya po, marami pa po kaming inaasahan na blood donation drive na ipopost over the next 3 months. Meron po tayo nakalinya ngayong September, in partnership with other entities. Hanggang November po ito. Ang amin pong layon talaga ay yung mga nag-organize ng blood donation drive,
mabigyan po natin sila ng tulong na magamit ang platform at maipalawak pa yung reach ng ating community at advocacy po nung pagdo-donate ng dugo, kasi kada donate mo pwede kang tulong, makaligtas ng 3 buhay ng tao. So yun po yung aming advocacy. For every 1 bag of blood, potentially you end up saving 3 lives. Yun po yung talagang mission nitong ating platform or community. Napakaganda ng intensyon, ano po. Speaking of mga partner hospitals, partnerships, mayroon din po bang partnership ang Sa Dugo PH with Red Cross? Kasi, di ba for the longest time, sila po yung kilala natin na talagang nagko-connect sa mga tao kung may nangangailangan ng dugo. Red Cross po, no? So, may partnership po ba kayo with Red Cross? Dito po, mayroon po kaming unit chapter ng Red Cross sa AIM Makati. So, meron po kaming partnership na unofficial pa po, but we're hoping that as we grow our community, lahat po, kasi isa naman na ang ating layunin, Yes. Kung mapapansin niyo po, maraming namang mga organization talaga na nag-organisa ng blood drive and with the same intent. Ang gusto po ng Sa Dugo PH is lahat po sila na ngayon ay fragmented kung saan-saan, kanya-kanya tayong diskarte, kung paano gagawin. Ilagay po natin sila sa isang platform para po mas malawak ang reach, mas mabilis, at mas epektibo po yung pag-dispensa natin ng serbisyo sa nangangailangang pasyente po. So, totoo po yan. Si Red Cross, among others, is going to be our future partner. Yun po ang aming hope and aspiration. Ayun, nakakatawa. Also, curious na rin ako kasi parang ito po is platform, meron pong kilalaman sa information and communications technology. What about your partnership po with the government na kagaya ng DICT or perhaps DOH, meron po ba, sir? Yes po. Ngayon po ay ugnayan po kami sa DOH para po ma-check ang ating regulatory compliance. Kaya po ang ating platform ay hindi pa po siya fully launched. Okay. Ito po ay sa ngayon advocacy building pa lang po ito para sa ating registration ng blood donor. So importante po 'yun. Yung iba pong features na aming nabanggit kanina ay hindi po ito basta-bastang mailo-launch without po ng ating alignment sa regulatory body. In the same token, when we build this platform, we have yung data privacy in mind. Yes. So ito po, isa po sa plano natin ay magkaroon po tayo ng accreditation sa tawag nito, agency na nangangalaga na para sa ating data privacy. So ito po ay mga hakbang po na ating ilatag over the next few months before we fully launch po yung ating platform. Ayun. Naku, nakakatuwa. At least they are doing their due diligence. So, sir, na talagang concerned kayo dun sa regulatory compliance, yung mga features na hindi basta-basta pa ma-launch unless ito po ay nakatiyak na dumaan sa dapat daanan. And also, yung data privacy kasi di ba po mga tao talaga ito, no? Minamatch natin. Yun. So, yun. Para sa mga tagapakinig at tagapanood natin dito sa Usap-Usapan, Radyo Pilipinas World Service na talagang interesado sa Dugo PH at talagang nagpapakita ng interest na maging kabahagi ng community na ito. Ayan, makatitiyak po kayo na meron po itong data privacy. Naku, big deal po yung data privacy ngayon, Sir Erickson? Dahil yung scamming na sinasabi, para di ba sabi nila, minsan parang meron ka lang kunyari kaibigan na nagbago ng number, ayaw mo nang sagutin. Pag di nagpakilala, tinignan mo, unknown na, hindi naka-register. Talagang yun yung mga concerns ng ating mga mamamayan ngayon sa panahong ito. Tama po yan. Kaya yun, natutuwa tayong malaman na itong Sa Dugo PH ay kabahagi po natin sila sa pagpoprotekta sa data privacy. Ayun,
Eto naman po kasi ito ay innovation, ano? Natutuwa tayo sa Apo. platform. Meron po ba kayong mga i-share sa ating mga, ito lagi ko to tinatanong kasi natutuwa talaga ako pagdating sa yung may matututunan ka ba sa mga katulad po ni Sir na mas may alam, ano? So sa mga young innovators natin, meron po ba kayong ma-share na mensahe at gustong gayahin itong mga ginagawa po ninyong pagka-create ng apps o solution, website sa panahon ng digital age? Okay. Hi. So, totoo po, like, ang dami nating problema at saka yung innovation is one of the ways to help Yes. provide solutions to these problems. Siguro ang masasabi lang namin is, una, kailangan nating mga alam. Kailangan maging mindful tayo sa mga problems para magkaroon tayo ng compassion sa mga kapwa nating Pilipino. We need to learn how to empathize sa plight nila kahit hindi tayo directly affected. Ako personally, I wasn't a donor before Sandugo, pero because of this, nagkaroon ako ng mas nangialam ako kasi nalaman ko kung gaano kahirap yung mga pinagdaraanan ng mga pasyente natin, especially mga pamilya nila na yung iba gumagastos napakamahal para lang makahanap ng tamang dugo. Opo. So kailangan nating mangialam. Pero more importantly, we need to carry yung mindset na change always starts with us, with the individual. Kasi with that, we can see a vision and build that vision that of the world that we want to live in. So it's about designing the solution, designing a solution for the future version of the world that we want. Ayun, natutuwa naman ako dyan sa mensahe ni Mama Rico, ano? Ayan, dapat mangialam. Kasi kung hindi tayo mangingialam, yun, maiiwan siyang problema. Ito nga, nakapagpresenta sila ng app na magre-resolve doon sa problema ng ating mga mamamayan na naghahanap ng dugo at kapag ka nakalapit na sa mga ospital, talagang nire-require pa sila na ay kung 2 bags ang kukunin nyo sa amin, kailangan palitan nyo ng another 2 bags para may magamit naman yung susunod na pasyenteng mangangailangan. So ayun, siguro po we're running out of material time. Gusto ko man po pahabain ang ating kwentuhan dahil marami kaming natututunan sa inyo. Ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Usap-Usapan, Radyo Pilipinas World Service. Ma'am, sir. Para po sa ating mga nakikinig, iniimbitahan po namin kayong maging parte ng ating community ng voluntary blood donors para po sa makatulong po tayo sa mas maraming pasyente na nangangailangan nito at the right way, most effective way. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw. Ayun. Thank you po, Sir Erickson. Si Sir Erickson Perlas po, Project Lead and Co-Founder ng Saan Dugo PH. At kasama po niya si Ma'am Marico Chan Pinco, ang Creative Lead naman po ng Saan Dugo PH. Maraming salamat po sa inyong oras at sa uulitin po kung meron po kayong mga drive na gustong ibahagi sa ating tagapakinig, pwede niyo po kaming balikan. Thank you, Ma'am and Sir. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ayan, so napakinggan niyo po ninyo ang napaka mabungang usapan natin dito po sa mga creators or founders ng Saan Dugo PH, kung saan tinutulungan po nila ang mga pasyente at ang mga donors po ng dugo na yung pinagmamatch para hindi ka na masistress sa paghahanap, no? Kapag nangailangan ka, lalo na po sa mga may sakit. Nako, yun, may mga kakilala po talaga ako na nagpo-post pa talaga, naghahanap sa Facebook kung sino po yung willing mag-donate. Pero sa tulong po nitong Saan Dugo PH ay mapapadali na po ang paghahanap ng ating mga patients at siguro po yung mga willing naman pong mag-donate, pwede na lang po pumunta sa website, i-connect po kayo. Siyempre, concerned din tayo doon sa legitimacy or legality ng mga ina-approach nating institution. Ito pong Saan Dugo PH ay meron po talaga silang mga professionals na tinatap at meron din po silang mga partner institutions na talagang nakatutok dito po sa pagmamatch ng patient-donor matching, dito po sa pagdodonate ng dugo. Natutuwa tayo dito sa solution na ito dahil alam po natin kung gaano kahirap yung
maghanap ng willing na magbigay at yung match talaga, no, kasi makakasama din po doon sa patient, no, kapag yung sinalin sa kanya ay hindi match. Syempre dumadaan po to sa filter or kumbaga yung pag-a-assess or pagtitingin ng kung ligtas ba, syempre yung hygiene and yung lahat ng mga kailangan pong tignan bago po talagang makuha or maisalin talaga itong mga yung dito sa mga patients yung dugo. Yan, Saan Dugo PH. Okay, so wala na po tayong oras bago po tayo tuluyang magpaalam. Tayo po muna ay magpapasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon. Syempre po sa aking mga co-producers po dito, si Erwin Peñano at si Jerome Toledo, ang aking mga kasama sa production side. Maraming salamat din po sa ating master control, sa ating technical side dito kay Sir Milo Jonella at sa ating pong Warcast kay Justine Osias. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating palatuntunang usap-usapan, naway manatili po kayo nakasubaybay tuwing Sabado po, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.